Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, Patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang Millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Millennials ng Baluarte. The Millennials choice. Yes, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako.
Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo akong noon pa man. Panginoon, nakilagat ka pa sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo akong noon pa man. Inibig mo ako noon pa Thank you so much, Rejoice Orpilia. 2021 iRadio Singing Challenge Champion. Magandang tanghali po Metro Manila at buong Pilipinas, at magandang gabi naman Los Angeles. Ito po ang iRadio, araw po ng Wednesday, Thursday naman dyan sa inyo, and February 9, 2022. Araw po ito kay Henry Medina po mamaya. Pastor Henry, ang makakasama po natin para salitaan ng buhay. Napakainit po ngayon itong araw na ito at pumapalo po tayo ng sa labas, dito sa loob ng bahay. 35. Init kanina talaga. Yung mga bandang 5 o'clock mga 4:30.
Ang init, parang Ayan. parang tanghaling tapat. Oh. Kaya sabi ko, pupunasan ko sana yung sasakyan ko kanina kasi po, Hindi ba nagpunas ka na? alikabok. Yeah. Grabe oo. naman. Mm. Palandingin mo na maalikabok sa sasakyan mo. Bawal, bumibigat kasi pagka may marami alikabok Aso! sakyan ko. Yung ang lakas sa Asyo! gasolina. Oo, ikaw talaga kasi. Shoot! Yun nga. Yeah, wow. Batayin muna natin si Pastor Sunny. Ay. Kasi mag-greet lang daw siya. Ay, Hello, Pastor Sunny! Hello. Hello, mag-greet lang ako. Greet ka rin namin, Pastor Sunny. Thank you for dropping by. Yes. We'll see you tomorrow. Have a good evening. Mga po, don't forget, midweek service po ng Covinas for Christ. Ang tabayanan po ninyo, 7:30 in 20 minutes. Ayan. Ayan. Kaya kung mga gusto pong manood, makinig ng midweek service po, pwede po kayong umexit. Iisa lang naman po yan dito at doon. Iisa lang po ang ating layunin, ang makapagpahayag ng Yes. salita ng ating Panginoon. Bakit ganyan ang buhok mo ngayon? Kasi nagmadali akong naligo. Ah. Nabasa. Ginanong ko ng, anong tawag doon? Hair dryer. Zoom. Tapos, ya. Lagyan ko ipit. Ayan, ang Ganun. kinalabasan. O, di ba? Parang ano lang, ano. Oh, dyan sila, dyan, hair ko, ha? Oh, ayan, no, may paipit-ipit pa yan. I'll be your long hair lover from the Liverpool and I do anything you say. Ako. Ay, yung mga nag-practice na ba kayo ng inyong, ano ba yan? Yung kanilang, yung sa kahapon, yung Paro G. Yun. Paro G. Yan, si Sister Mai ang po ang pasimuno niyan. Siya yung... Paro G. Ayan. Si Yeah. Pastor Sunny, sabi niya, kahit maraming alikabok, tipid sa gasolina, lalo na pag nakapark. Ha? Kasi electric car yan, Pastor. Tipid talaga sa gasolina, as in tipid. ay, sa akin hindi. Hybrid eh. Wala, hindi kaya eh. Pagka... Sa kanya naman, electric. Ayan. Yan. Halong baterya. Diba? May electric chair, may electric car. Ginawa na nila. Tsaka kasi po, yung sakyan ko, pagka maalikabok po, ayaw umandar. Bugbugin na kita eh. Kung ano na sinasabi mo dyan. Totoo naman. Pabatiin mo muna ako. Sige, bumati ka na. Sayang yung aking hair. Ito ang tinatawag na hair glue. Ayan. Hair glue. Para kayong mga Vietnamese doon sa... Hair glue. Ayan. Philippine. 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 Mamshi in her hair glue. Ayan. Alam niyo hair glue? Ano? Hair na gulo-gulo. Ayan. Kana. Hair glue. Ayan. Kaya pag, hindi naman kailangan laging Gulo-gulo. ayos na ayos. Mas maganda, alam niyo dito sa Amerika, bawal dito ang suklay. Wala nang susuklay. Ito ang suklay ko. Gulin ko kaya buhok mo. Ha? Gulo-gulo ka mo eh. Glue na. Ayan na, glue na nga eh. Yeah, guluhin ko kaya. O, diba? Guluhin mo ng buhay ko, wag lang ang hair ko. Ayan. Dati na kasing magulo. Yan. Hello, maganda po tayo lahat. Ang hindi magay sa akin, pangit! Ayan. Sige na, hay na kayo lahat dyan. Hay. Aha, wala nag-hay. Ano mo kinain na? Ay, nagluto ako. Miski Eh. Pops. Ayan. Miski Pops. Miski Pops. Kasi meron akong ano eh. Masarap naman ha? Masarap ba? Ba't hindi ka nag-acknowledge kanina? Anong hindi? I didn't hear you. Yan sinasabi ko sa iyo. Ha? You're not paying attention. Why? Do I need to pay you? Yes. Why I'm paying attention? Yeah, you're not attention. Like in a Boy Scout. Yeah. Sanay na tayo sa attention nung araw. Sobra ka na nga sa attention Pag eh. tinawag ako ng boss ko, Mm. Karina! Ganun. Karina! Tatakbo. Takatag. Ganito kataas yung takong ko. Tagatag. Yes, sir! Oo, ganun ako talaga dati. Ayan, mabilis akong ano. Hi,
Rejoice. Ayan, nag-hi si Rejoice. Hello, Bunso. Malapit na mga birthday dyan. John. Yes, yung mga birthday Ayan. celebrant natin dyan. Mga birthday celebrant dyan. John. Ayan. Ako rin, malapit na. Itong taon na to. Abangan. Hindi man lang nag-iimbita. Oo nga eh. Oh. John. Alright. Birthday ko, papatak na. Ay! Sabado. Pakinggan mo ito sinabi ni Lorna. Habang tumatagal, paganda ng paganda at pabata ng pabata si Madam Karim Pascua. Mukha kang manika talaga. Ay, anong klaseng manika? Mangkukulam. Yung ginagano. Yung tinutusok. Yung mga Bagay nga, bagay. o, diba? Bagay nga sa iyo, gano'n. Pag tutusukin na lang kita sa... O, sige. Kukuha na ako ng picture mo. Umpisa ko na tusok-tusukin. Alam mo na kung saan ko tutusukin. Yan naman pinag-iinitan mo. Ha? Guluhin mo na ang buhay ko, wag lang yung ano. Ano? Yun ang tutusukin mo. Oy. Pag tinusok mo yun. Okay, sige, basa na tayo. Mamamaga. Batiin na natin sila. Ay, siya, basa na natin. Ala, gising-gising na yung mga tutulog-tulog at pupungas-pungas lalo na yung mga nagpupuyat sa gabi. Paru G. Okay, una sa listahan ko. Si Eka Andes Velasco. Ayan. Siyempre, nandiyan din si LA ng Quezon City. Of course. Hello kay Alona Velasco. At siyempre naman si Michelle Medina. Ayan. Siyempre, andyan din si Robert Carandang, ang husband ni Rachel Bonete. Ayan, ginagamit niya yung cellphone ng kanyang hubby. Okay, hello din kay Faye Cabrera. Hello, Faye. Okay, Grace Narvato Almario. Ayan. Good morning, good evening, good afternoon. Siyempre, my sister, si Rachaida Ruiz Agustin. And Marcos and Kuya Nestor, hello out there. Ayan naman si Ika Cristobal. Hello, Ika. Siyempre, pag nandyan ang mag-sweetheart, siyempre, andyan si Caris Cristobal. At siyempre, live tayo sa 98.7 RFCN. Israel. The Son of Hope. Bumagat Pastor Israel. Son of The Son Isabella. of Hope from Rahas Isabella na imbang bigat. Apo ita Isabella. Ayan. Hilda Corpus. Hello. Si Pastora Catherine Joy Bumagat. Siyempre ang ating kachangke always present. Yeah. Ayan. Tagalangit Street. At sinusuportahan. Siyempre, sino pa ba susuportahan? Kundi si Yorme. Walang iba. Ayan. Squatan natin si Yorme, mga taga Manila. Ayan. Kami dito, bahala na. Ay! Basta ako ang Tina boboto ko. Tabernalia. Iboboto ko si ano. Boboto ko pa rin si, sino ba ako? Hindi ko alam eh. Kabilaw ako ngayon? No. Paborito ko lang dilaw, tsaka green. Ayan. Siyempre, si Eileen Sabado. Ayan. Juliette Rodelas. At siyempre si Lala. Carmina. Ayan. Maranata Joy Cristobal. Magandang morning. Aha, sino pa ba? Baka meron pa tayong, ayaw manda. Ayan. Tingnan natin. Gandang buhay din sa'yo, Norbald Hurino. Siyempre. Aha. Ayan. Nahuli yan, ha? Paru G. Jolette Rodella. Siyempre. Of course, si Pastor Zahi. Hello, Jolette. Ayan. Okay, Paru G. Sino naman yan? Yan din talaga yan? Yan ba yung sayaw na Paru G? Yeah, mismo. Tararan. Ayan ba? Sinong kumanta niyan? Hindi ko alam. Si Lala Carmina. Hello, Inday Lala. Kamusta ka mo? Yes, andyan siya. Tingnan. Grace Narvato Almario. Siyempre, binasa ko na kanina.
Okay. Bye-bye, butterfly. Rod FT. Ayan, si Rod FT. Hello, Rod. Ayan. Yung mga February celebrants. Siyempre, si RJ. Si Nanay Dolores. Si Lorna. Si Eka. At siyempre, si Rejoice. Ayan. Sabi ni Karis, kulang-kulang daw. Correct. Kulang-kulang talaga. Sabi ni Sister Michelle, how to be you, Ma'am Shi, kahit pagod, gandang hagard pa rin. Yan, di ba? Totoo yan. Pagkatapos ng aking work na 9 hours, diretso sa kusina, habang nagtatrabaho ako, nagbo-broil ako ng salmon. Salmon head. Talaga ng lemon. Ayan, salmon head. Marami ko nilagay na lemon. Yan, nagbo-broil habang nagtatrabahe. Pagkatapos ko dito, takbo ako sa kusina. Malambot na yung aking beef. Hiwa-hiwa. Yung mga gulay, madali lang lutuin. Broccoli, carrots, and saka yung orange pepper. Chak. Ayos, tapos. Yun, andyan si Kirikiray. Ayan. Kirikiray ng Ayan. Temecula. Siyempre, ito na ang kanyang DM dyan. Yes, paru-paru juice. Pag wala akong vertigo paghahandaan ko yan. Ayan, baya mo yan, vertigo na yan. Aha. Paru-paru juice. Ay, ganda ng hikaw ka. Gusto nyo? Mura lang yan. Island Saturday. Hello, magandang tanghali dyan. Paru-paru juice. Tinatawagan natin si Ediza Bautista. Masan ko siya, Agiw. Si Kayuditan. Quezon City. At yung mga taga-Pangasinan. Masan ko si Agiw. Si Kayuditan. Ayan, galing ko na. Ayan. Chararararan. Ay, nga pala. Friday, don't forget pa. Si Friday. makakasama natin Siyempre naman. Celso de Jesus. Yes. Kakantahan niya tayo ng pre-Valentine. Yan. Ano ba tawag na tatawagin? Pero, dun sa ano na. Ay, nagpagawa ko ng poster, walang nangyari. Wala pa. May gagawa niyan. Wala. Diba? Nakalimutan na siguro. Hindi, maaga pa naman eh. Pwede pa. Dalawa yun eh. Isa kay Pastor Elmer. tsaka kay Pastor Ken. May gagawa dyan. May Celso. gagawa. Siyempre naman. Paru-paru G. Si Sister Lenny Alegre daw sasali sa Paru-paru G. Ayan. Meron tayong ano dyan. Ganito yan. Gagawa kayo ng grupo nyo. Okay? Depende kayo kung ilan kayo. Pero maximum of ano na lang. Siguro 4. Okay yun. O kaya depende. Maximum 4 to 5. Ganon. Tapos, i-record nyo to na sinasayo kayo. With matching whatever kung anong gusto nyo gawin sa mga damit nyo. I-record nyo. Then ipedala nyo sa akin. Tapos i-play natin dito. Tapos, ano yan, siyempre malalagay sa YouTube. Magla-like kayo kung sinong pinakamaraming like. Sa YouTube yan ha. Kung sinong pinakamaraming like, alam nyo na mangyayari. Ayan. Saka maraming comment. Maraming like and comment. Alam, sabi ni Caselso de Jesus, hindi ko alam naman kukulang pala kayong dalawa. Alin ba tinutusok mo pag may kinukulang? Huwag mo na itanong, Celso. Huwag na itanong, Celso. Ayan. Diba tinutusok niyan? Let's welcome Celso de Jesus. Ayan, ang hari ng kundiman. Yes. Maharanahin niyo tayo sa Friday, which is Saturday dyan sa inyo. Friday yan. Yung pinapagawa kong poster, wala na. Talaga. Ikaw naman, nagmamadali ka na naman. Aga-aga pa. Ay, nako. Last month ko ba pinagagawa yun? Wow, last night. Yes. Oo. Ayan, may gagawa na dyan. Ayan. Ayan. Okay.
Pastora Mary Grace Velascobol, magandang umaga po sa inyo dyan. Ayan, si Mamsi. Ayan, at syempre si Joanna Reyes. Late daw siya, dami daw siyang inuluto. Wow, ang galing-galing naman. Bonina is online shop. Wow, fresh na. Ay, fresh. Oh, Online shop. Bonina is online shop. Yeah. Ayan. Si Sister Lenny Alegre is in the house. Ayan. Okay, hi Daddy Celso, sabi ni Caris. Daddy? Siyempre, si Samantalang ako, Papsi. Daddy. Ang gulo, ha? Ayos lang yan. Mahilig sila matanda Oo. talaga. Siyempre. Tapos may edad. Aha, paro G. Pasosani eh. Papsi. Ah, Si Papang nga, chef. Papang Si Caselso, ano? Daddy. Daddy. Pagdating sa akin, Papsi, ha? Parang ano, Daddy. Ayos, Parang ayos yan, ayos. dirty old man. Ayos kayo. Eto sa inyo. Ayan. Hello kay Lenny Romero. Ayan. Lani pala. Lani Romero. Magandang umaga po. Magandang tanghali sa inyo dyan. Kayo ba'y busy na sa pagluluto ng inyong pananghalian? Kami po'y kumain na ng aming dinner. Ayan, salmon. Salmon. Walang L. Baked salmon. Yan. No. Broiled salmon head. Ulo ng salmon. Ayan, pinahirapan mo pa. Ulo na Salmon. salmon. Yun. Si Maranata is watching while cooking. Oh. Ayan. O, Hello, MJ. sabi ni Karin, ikaw na si Papa Ramon. Pwede rin. Parang DOM ang dating eh. I know. Patanda na eh. Sabi naman ni Eka, Tatay Ramon na lang. Oh, mainam pa. Ayan. Yan. Kakainin. Kanina pa naman yun, pero kailangan. Kasi, Yeah. iwagwag mo. Ayan. Okay, hello kay Marites Ignacio Gabayno. Ayan. Ang tabayanan niyo mamaya, meron tayong isang love story uli. At siya mismo ang magsasalita, pero itago lang natin siya sa pangalang mamaya na. Ayan. Secret. Paro. Lenny Alegre. Grabe daw ang energy mo. Ay, nako, kasi alam nyo, sabi ko sa inyo eh, mula nung nag-umpisa ko umiinom ng Intra, ayan, sumobra ang aking energy. Ano pa yan eh? Yan. Pinagli sa bulate. Yan, meron pang isa na nalaman ko dun sa kaibigan ko, kay Kirikira, yung Kings. Ha? Kings, maganda, iniinom ng mga artista. Kings. Oo, dito sa Pilipinas, mga $25 lang yata. Dito, 55, ang mahal. No? Susubukan ko din yan. Subukan lahat. Nako. Mga drinks lang. Mga fruits and vegetables lang yan. Baka mamaya mapasama na yan. Ay, hindi kasi drinks lang eh. Ronnie Berulco. Magandang umaga din dyan sa inyo. And syempre, Glenda May. Oh, syempre naman. Ang Glenda mo. Ronnie Berulco. Welcome sa iRadio, Ronnie. Ayan, thank you. Saka si Farah Cristobal. Sana balik-balik Hello, lang Farah. dito. Yes. Berwico. Taga saan si Ronnie Berwico? Ay, Beroico. Tama ba lang? Ano ba spelling mo? Okay. Oh, si Lina Flor. Okay. Titira din siya. Makiki-challenge din siya ng paro-paro G. Lina Flor, Jan Valenzuela. Magandang morning sa inyo lahat dyan. Ganda nyo na yung team Langit Street. Yan. Yan, Meron si- tayo isang team na nagbabadya na ng isang bonggang sayaw-sayaw version ng Nagbabadya. Paro G. Parang bagyo. Ayan. Parang bagyo. Nagwa-washing po ang mga stop toys katatapos. Wow! Taga Teresa si Ronnie Biroico. Welcome po sa iRadio. iRadio. Ayan, welcome. Station ID na ta. Okay, hello din kay Joan Q. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Okay, ang oras po natin ay makalipas ang
31 minuto. Ay, makalipas. Saan nakalipas yun? Ang oras natin ay 31 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Ayan, tama ako dyan. Kami po ay live na napapanood nyo dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Talo ka pa ni Jeremiah. Minsan nabubulol ako di ba? Jeremiah, pagka alam niyo na yung oras na I sabihin niya. know. Yeah. Hello kay Rama Yu. Ordinaryo. Sweet, ang lamig na pa ako. Di. Ipaling mo dun yung electric fan. Huh? Bakit ka ba naka-electric fan? Winter pa. Ang init Ano ba yun? Eh. Ayan. Mainit Paro yung G. Ayan, katawan yan. ko eh. Bago tayo makinig, Mm. ayan, makinig Makinig. ng isang love story at marami tayong mga poems. Poems. Ayan. Nababasahin. May mga babasahin tayo itong poems. Later on, magaganda. Ayan. Ang gagaling pala, no? Sabi na ate ko, mahal dito yung Kings. Huling alam ko more than 1K. Matagal na yon. Ewan ko ngayon, syempre, mas mahal ngayon. Yeah, mga $20 to $30. Dito sa Amazon, nag-check ako kanina is $55. But I'm drinking Intra. Yan. Mas mahal yung Intra. Hindi, mas mura. Huh? Kasi yung tatlo na nakuha ko is 100 plus. Ano naman ang magagawa niyang... Ano ba nakikita mo sa akin ngayon? Ha? Nakikita ko? Mm-mm. Ano? Problema. Ikaw kaya? Problema ka dyan. Ayan, Ang lamig ng tuhod ko dyan. Ha? Ay, ipaling mo sa iyo. Pinaling ko Amish. Ayaw na umikot Ba't ayaw na umikot? Sinira na. Hindi na nga nagagamit Ano ba yung pinipindot mo? Ito, Akin na. swing. Swing ba yan? Paro G. Okay na, sige na. Sa akin nakatapat Teka ha. Mamaya na. Ayan, nag-swing na. Ayan, antayin mo lang kasi. Nagmamadali Nandun kasi nakaharap doon, no? kaya pala. Kaya pala. Hello kay Catherine Jose Gerland Palarca. Good afternoon sa inyo lahat. Okay. Ay, sa akin pa rin. Anyway. Alright. Lenny Alegre, hello. Yes. Ang best friend ni Pastor Yudes. Yes. At ako. Ay, member din daw pala si Eileen ng Intra. Yeah, I'm drinking Intra. Dito ko binili. Alright. Sige. Alright. Fire. Since it's Love Month today, Love Month this month, ang babasahin natin, it's all about love. Love na mga verses. Sabi sa Psalm 90, verse 14, eto, maganda to ha. Satisfy us in the morning with your unfailing love, that we may sing for joy and be glad all days. Ayan. Yung mga unfailing love ni Jesus. Ayan. Para lagi tayong masaya the whole day and sa mga susunod pang mga araw. Yung mga unfailing love ni Lord is napakarami. Diba? Alam naman natin na love tayo ni Lord. Kahit minsan nakakalimot tayo sa Kanya, but still, hindi magbabago yung pagmamahal niya sa atin. There are times lang na pag nakakalimutan na natin siya, minsan ay gigisingan niya tayo sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Katulad ng maaring magkaroon tayo ng mga konting problema. Siyempre, tatawagin na naman natin si Lord. Hindi ba? Kaya dapat, lagi tayong good. Lagi nating tatawagan si Lord, siyempre. At una sa lahat, when we wake up in the morning, magpasalamat tayo sa Kanya dahil ginising niya tayo because yan ang pinakamagandang blessing na natatanggap natin araw-araw. Hindi ba?
Ayun, kaya, and then after that, let us be joyful the whole day. Ayan, never stop praising His name pag may mga ginagawa tayo. Although, minsan, maraming dumarating sa atin na minsan, ay, naku, nakakasar yung boss ko, which is nangyayari sa akin yon. But at the end of the day, still, of course, I always thank God kasi kahit na minsan maraming stressors sa opisina, but still, okay pa rin. Okay pa rin tayo, di ba? Ayan, nakakauwi tayo ng safe sa bahay. Tayo may kakainin. Hindi kailangang masarap, basta importante may kakainin tayo. Lahat provided ni Lord yon. Yun ang kanyang pinuprovide sa atin na mga dapat nating magpasalamat. Let us be joyful all the time. At siyaka, never stop praising His name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wherever we go, kung may gagawin tayo, thank you, Lord. Natapos ko ito. Thank you, Lord. Especially when we eat. Ito ba? Ito magandang dapat hindi natin tatanggalin. Di ba? Minsan, kakain tayo sa mga restaurant or kahit saang lugar. Wherever you are. Ganon. Huwag po tayong mahihiyang magdadasal, magpipray. Magpapasalamat sa Panginoon. Huwag natin pansinin yung mga taong nakapaligid. Ayan. Basta, importante, yung pagkain ay galing sa Panginoon. Kaya, pasalamatan natin siya. Iyukulang natin ulo natin, pikit ng mata para wag makakakita sa paligid. Ganon ang gagawin natin. Kahit kumain tayo ng burger, French fries, syempre naman, pagkain yun, di ba? I know. Papasalamat tayo. Hindi, what I meant is, yung mga kahit na saan ka, pasalamat, kain ka, kahit nga Starbucks minsan, pwede rin, nagkakape habang nagkakape. Di ba? Thank you, Lord, sa pagkain. Di ba? Shala-shala na as, di ba? Starbucks. Mahal na ng Starbucks kaya. Ay, nako, buti na lang hindi na ako nagkakape. Ayan. Tagal na. Mahal kaya ng kape? Ikaw na lang gumawa. Kape lang yung 5. May tinuturo akong paggawa ng kape kay May tinuro akong gagawa ng kape mas masarap sa Starbucks. Tinuro ko kay LA. Alam niyo yung mga Nescafe, yung mga instant coffee dyan, di ba? Marami iba't ibang klaseng kape sa Pilipinas, ang sasarap. Alam mo kung saan ko napapanood yung kay Small Laude? Yung meron sila yung gold na Nescafe. Ang sarap daw na yung ginagawa nilang ice cold coffee. Ayan. Kakanawin mo muna, syempre. Kanaw-kanaw. Ayan. Kakanaw mo yung coffee. Ayan. Tapos, haluin? kakanawin. What I mean, iba yung halo sa kanaw. Yung kanaw is, syempre, tutunawin mo yung coffee. Hindi ba? Ganon. Tapos, lagyan mo ng konting water than ice. Ice coffee. Ayan. Kung gusto nyo lang mainit, yung tinuturo kay Lorna, mas masarap pa. Di ba yung ginagawa ko sa city? Gusto mo yan, di ba? Yung Nescafe, maglagay ka dun sa cup. Ganon. Lagyan mo cup. Depende kung anong gusto mo, matapang or what, it depends. Tapos, lagyan nyo ng, kung mahilig kayo sa matamis, depende kung gaano ilalagay yung asukal. Lagyan nyo, sa akin kasi dati, lalagay ko lang mga 1 teaspoon of brown sugar. Tapos lagyan nyo, tuluan nyo ng konting-konting tubig. Yan, hindi yung marami hindi yung mababasa ng husto yung coffee para bang, tapos ganunin nyo, halo, hanggang maging golden brown. Ayan, magiging golden brown yun Ngayon, alam ko, hindi naman lahat nagagatas ng kung meron kayo yung gatas na, yung milk na hindi yung powder, kundi yung milk na, yung milk. Gatas. Pinahirapan mo. Magpainit kayo nun. Kung may microwave kayo, ilagay nyo. Kung hindi man, ipainit nyo sa stove. Siyempre, ilagay nyo sa malit na pan. Tapos nun, pakuluin nyo. Tapos sabay buhos dun sa coffee. Ayan, magbabubbles yan. Tapos siyempre hahaluin mo na para magbi-blend na. Masarap pa sa Starbucks. Mura pa. Ayan. Starbucks. Yeah. O kaya yung yung coffee bean. Di ba? May coffee bean din sa Pilipinas. Actually,
Mas sa akin, nung nagko-coffee ako dati, ano, mas gusto ko ang coffee bean. Meron din yung Shuttle's Best. Natikman mo na ba yan? Nope. Masarap din. Ano na lang? Meron din yan sa Pilipinas, Shuttle's Best. Kape puro na lang. Pero marami nang naglalabasan yata mga coffee shop sa Pilipinas na local. Yan, marami na. Kaya masarap. Barako. Ayun. Masarap. Depende nga yan. As much as possible nga ang coffee, sabi nila is, Kapeng barako, masarap. wag mong lalagyan mas magandang black coffee. Kasi, kaya ka nagkape because you wanna taste the coffee. Ngayon, pag marami ka ilalagay na mga creamer, you wanted to taste the creamer. Mawawala na yung lasa ng coffee. Di ba? No? Ayan. Salamat po. Hanggang dito na lang. Tumahimik sila. Palagay ko'y naggagawa na sila ng kape. Habang nagsasalita. Habang nagsasalita, nagkakanaw na sila ng kape. Ayan. Asya. Okay. Ayan na. Hanggang sa muli po. Bye. Binasa ko yung ano. Ayan. Ayaw bumaba. Sabi ko, pagka bumaba. Ayan na naman. Naiinsa ko sa iyo eh. Oh, Ayan. pag bumaba, hinihintay ko, ayaw bumaba. Okay. Are you ready? Sinong gustong sumayaw ng Paro-Paro G? Ayan. Kahapon, oh. Oh. Ayan na. Kahapon, ang daming sumayaw kahapon na. Ah. Si Moa, si Roma with Pastora Josibeth, si RJ, si Raymar Ordinario. Nagsayaw ba si Raynor Ordinario? Nagsayaw ba siya? No. Sino ba yung Raynor Ordinario? Pastora. Hindi, iba yun eh. Raynor Ordinario yung bata yata yun. Hindi naman sumayaw yung bata eh. Si Rejoice, si LA, si Eka, at si Sis Myrene. Ayan. Ayan. Sila mga nagsayaw kahapon. Sino ba yung Raynor Ordinario? Anak ba yun ni Roma? Yung bata ba yun? Hindi naman sumayaw yung bata. Umiyak nga eh. Natapakan yung paa. Hello kay Juvie Matiga. Alam mo dati na nagpupunta sa atin si Juvie. Ayan, welcome back, Juvie Matiga. Ayan, okay, anybody? Ayan, wala. Okay, kung wala, maikli lang naman yung yung love story eh. Maikli lang yun, kaya mga 7 minutes oh. Yung batang nasiko daw si Reynar. Oo nga, si Reynar. Pero hindi naman siya nagsayaw. Nasiko, umiyak nga eh. Ay, pala yun. Oh. Alright. Okay, so, mayroon tayong Paro-Paro G Challenge ha. Start natin yung next week. Okay. Next week. Sino na? Wala eh. Walang gustong sumayaw. Asawa po ni Roma si Raymar. Ayun. Pero wala. Hindi naman siya sumayaw kahapon, di ba? Ay, sa mga station naman. Okay. Natatandaan mo pa ba nung kayo'y nagliligawan pa? Mga sandaling di mo malilimutan at kikiligin ka pa. Bakit di natin balikan ang mga matatamis na nakaraan at tayo'y magkwentuhan? Send your memorable stories by voice or by letter. Or we can... Kaya tayo na. Samahan niyo na kami at magkiligan na tayo. Dito po sa inyong paboritong internet station. Ito ang iRadio na nagmamahal sa inyo. Alright, don't forget. Next week na po yan. Monday. Dito po sa iRadio, The Love Radio. Yung mga gusto pong mag-send ng inyong mga love stories, love entries. Kung gusto niyo may kasama mga pictures and love songs, send as soon as possible. Kasi po last day po submission is on Saturday. Hanggang Saturday pwede pa. No? So, Yeah. which is Sunday naman dun sa inyo.
para mayroon tayong time mag-prepare. And on Friday, makakasama naman natin si Caselso para ranaan niya tayo ng mga awiting kondiman. Yan, para doon sa mga ating mga nakakamiss ng mga awiting kondiman songs. Yes. Okay. Hello kay Ate Berna. Hello kaka, and kay Magandang morning. Grace Narbarto Almario. Hello. Yeah, kanina pa naman siya dyan. Ay, okay, Churi. Okay, meron tayong isang Nagpadala. sender ng kanyang love story. Testimony at the same time love story. Siya po mismo ni-record niya. So, papakinggan lang natin. Pero, itago na lang natin siya sa pangalang Karen. Naka-ready na ba? Karen? Di ba si Karen Ferrer yan? Hindi. Karen. Ayan. Tago na. Napakaganda na kanyang Sa pangalang Karen. love story. At the same time, yung pinagdaanan ng buhay niya. Masalimuot, but when God works, God works in a mysterious ways na hindi natin nalalaman hanggat yung ating pananampalataya ay dapat ibibigay lang natin sa Kanya lagi. At siya na ang bahala magpapatakbo ng ating buhay. Okay? Director, ready na ba? Ready na. Okay, eto na po Sino siya. ba ito nagpadala to? Si Karen? O, Karen, tago natin siya sa pangalang Karen. Ipapakita mo yung itatago mo tayo. Kasi may mga videos yan eh. Yung isa si Pepe and Pilar. Pepe and Pilar. Ayan. Ano ka mo? Tatago, alisin ko yung video. Hindi, papakita mo sa kanila. Oh, yun nga. Yan. Parang may naamoy akong Parang may nag-MJ, ano? Hindi. Ano yan? Yung skunk. Kasi nakabukas yung pintuan eh. May duman na skunk. Isarado ko, baho eh. Oo, sige. Alam po niyo yung skunk, yung Oo, may yung dumadaan. kulay itim na may Mapanghi. balahibong puti sa gitna. Yon, skunk yun ang tawag doon. Naamoy namin na hindi naman siya mapanghi, may amoy na Ayoko yung kakaiba. Yan ang amoy na skunk. Binukas ko kasi yung sa likod para may hangin. May hangin. Pero tama lang naman. Hindi naman siya bukas malamig na naman eh, paggising malamig. Okay. siya. Eto, panoorin at pakinggan natin Here we go. ang love story. Magandang araw po sa ating lahat. Hayaan niyo po akong ibahagi ang aking life testimony kalakip ng aking love story. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Karen. Laki po ako sa isang Kristiyanong pamilya. Pastor ang tatay ko nung ako ay magkaisip. Umaattend kami lagi ng buong pamilya sa mga Sunday schools at Sunday service. Si tatay po ang nagturo sa aking kumanta. Kaya nung siya ay namatay nung 10 taong gulang pa lamang ako, napakinabangan ko ang aking pag-awit upang magtrabaho. Kumakanta po ako sa mga fiesta, sa mga bars, kasama po ang aking kapatid. Naging breadwinner po ako noon sa aming pamilya. Nag-aaral ako ng kolehiyo at nagtatrabaho. Ngunit bago ako mag-18 taong gulang, huminto ako sa pag-aaral. Kasi hindi ko na kayang pagsabayin ang pagtatrabaho at ang pag-aaral. Sa edad na 18 taong gulang, nagkaroon ako ng nobyo. Itago na lang natin siya sa pangalang Jay. Nagpunta ako sa ibang bansa noong ako'y 19 na taong gulang upang magtrabaho bilang isang mga awit. Mahal na mahal ko ang nobyo ko ng mga panahong iyon. Kaya naman sabi ko, hindi ako titingin sa iba. At pagkatapos ng 1 taon, umuwi ako ng ating bansa. Sa sobrang pagmamahal ko sa nobyo ko, hindi ko nagawang umuwi muna sa bahay namin. Hindi ko pa inaalam sa pamilya ko na nandito na ako sa Pinas. Medyo pasaway, di ba? At eto na nga, nabuntis ako sa di inaasahang pagkakataon. Ngunit, nakunan ako 2 buwan pa lang na nasa sinapupunan ko ang bata. Sobrang depress ako at galit sa nobyo ko noong panahong iyon. Sinisisi ko siya sa pagkawala ng anak namin. Kasi lagi niya akong inaangkas sa motor kahit malayo ang biyahe. Kaya naman, makalipas ang mahigit 3 taon naming relasyon, tinapos ko ito. Pinagpatuloy ko ang buhay ko. Sa panahong ito, nagtrabaho ako bilang banda. Gabi-gabi,
puyat ako at madalas lasing pa. Kaya naman, taong 2011, naisipan ko magtrabaho sa isang kumpanya. Dito ko nakilala ang pangalawang lalaking minahal ko. Itago natin siya sa pangalang Mark. Nung una, ayoko sa kanya kasi iba ang relihiyon niya. Pero nakita kong porsigido siya. Kaya naman, pumayag na ako maging kami. Minahal ko siya. Kaya naman, sa loob ng ilang buwan naming relasyon, nagbunga ito. Maayos naman kami. Sabi niya, pananagutan niya ang bata sa sinapupunan ko. Pero pagdating ng 7 buwan, bigla siyang nawala na para bang bula. Wala akong magawa kundi ipagpatuloy ang buhay ko. Palakihing mag-isa ang aking anak. Nang mag-1 taon ang aking anak, nakilala ko si guy number 3. Itago na lang natin siya sa pangalang Randy. Akala ko sincere siya. Kaya naman, nang niyaya niya akong makipag-live-in sa kanya, pumayag agad ako. Kasi nga, takot na ako na maiwan. Akala ko sa paraang yun, hindi na ako makakaranas ng sakit. Pero, mas grabe pa pala yung sakit na mararanasan ko. Lumabas ang tunay niyang kulay. Halos gabi-gabi, lagi kami nag-aaway kasi lagi siyang lasing, lagi sa barkada, mas pinipili niya pa silang kasama. Pero tiniis ko, mahal ko eh. Hanggang sa magbuntis na naman ako. Ayaw niya sa pinagbubuntis ko. Kasi sabi niya, madami pa daw siyang gustong gawin sa buhay at pangarap. Hindi niya pa daw kaya magkaanak. Iyak lang ako ng iyak ng panahong iyon kasi wala akong mapagsabihan ng problema ko. Hindi alam ng pamilya ko ang nangyayari sa akin. Sa sobrang depresyon, dinugo ako. Sabi ko sa kanya, dalhin niya ako sa doktor. Sabi niya, tara, alis tayo. Sumama ako. Akala ko sa doktor niya ako dadalhin. Yun pala, sa doktor na nagpapalaglag ng bata. Hindi ko alam yon dahil nung dumating kami sa lugar, may pinainom sila sa akin. Kaya naman pagising ko, wala na ang bata sa tiyan ko. Iyak ako ng iyak, wala akong magawa. Sinisisi ko ang sarili ko sa katangahan ko. Gustong gusto ko nang magpakamatay. Gusto kong magbigte, gusto kong laslasin ang leeg ko. Ngunit biglang nagpakita ang imahe ng aking panganay. Bumalik ako sa katinuan. Tumagal ang relasyon namin ng 3 taon. Pero dumating sa puntong napagod na ako, kaya nagdesisyon na akong humiwalay sa kanya taong 2016. Nag-focus ako sa trabaho para sa kinabukasan ng anak ko. Naging maganda ang trabaho ko hanggang sa na-promote ako at sa opisina na pumapasok. Maayos naman ang lahat. Maganda ang opisinang pinagtatrabahuhan ko kasi Christians ang may-ari ng kumpanya. Tuwing Huwebes, merong fellowship pagkatapos ng trabaho. Lagi nila akong ini-invite pero hindi ako interesado. Pero dumating ang isang araw na nagpabago sa buhay ko. April 2016, nag-decide akong umattend sa Encounter God retreat nila. Naisipan ko lang mag-join na parang wala lang. Total, wala naman akong ginagawa. Free pa lahat ng expenses. At dumating ang araw ng encounter. Bago ako pumasok sa lugar na pagdarausan, ay sobrang sakit ng tiyan ko. Sobrang sakit na nahihirapan akong huminga at lumakad. Someone help me and pray for me. Di ko namamalayan, umiiyak na ako. Tinulungan niya ako makapasok sa loob at pagpasok ko sa loob ng encounter place, nawala agad-agad ang sakit na nararamdaman ko. Sobrang na-amaze ako. Grabe yung pinakita at pinaramdam sa akin ng encounter na yon. Nailabas ko lahat ng sama ng loob ko. Pinagsisihan ko lahat ng kasalanan ko. Iniyak ko lahat sa loob ng 3 araw na yon. Sobrang yung impact na ginawa sa akin na parang lahat ng bigat na nararamdaman ko ay nawala. Pakiramdam ko, bagong tao ako. Sobrang gumaan ang pakiramdam ko. At pagkatapos ng 1 taon at 2 buwan ng encounter na yon, binigay sa akin ni Lord ang lalaking pagmamahal sa akin ng buong buo. Tinanggap ang aking buong pagkatao at pinakasalan ako taong 2018 kahit na may anak na ako. Totoong pagpapalain ka ng Panginoon pag sinuko mo lahat sa Kanya. Dumaan ako sa napakaraming pagsubok na minsan ba para bang ayaw ko nang magising. Pero grabe ang pagmamahal sa akin ng Panginoon. Hindi na ako pinabayaan at hindi siya nagkulang kahit na madalas ako ay nagkukulang sa Kanya. Masaya akong ibahagi ang testimonya at love story ng buhay ko. Sana may natutunan po kayong aral kahit papaano. Na lagi tayong magtiwala sa plano ng Panginoon at huwag tayong magmadali.
Kasi mas maganda ang plano niya para sa atin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all. Wow. Yan. Wow. O, diba? Ganda ng story niya. Pag ang Panginoon ay gumawa ng paraan Yeah, yung bang many trials. in spite of those Yung maraming yung kanyang buhay parang roller coaster, Ups and up down. and down, ganyan. Yung day one pa lang nung bumalik siya ng Pilipinas from abroad, inuna niya yung kanyang puso, yes. and hindi siya muna umuwi sa pamilya niya. Excited. Yeah. So, tsaka bata, mapusok, siyempre. Ganun naman. Na-miss niya siguro dahil from long distance relationship, nasabik siya. And then nagkaroon ng Oo. Pero, maraming nangyaring sunod-sunod na problema. But God is good. Yeah. Hindi ba? Pag binigay mo lahat sa Kanya at humingi ka ng kapatawaran, di ba alam naman natin, God is a forgiving God. So, basta taos puso ang iyong panalangin, papakinggan niya. At saka pinadaan siya sa iba't ibang pagsubok kasi maaring sabihin na nating nakalimot siya sa pagtawag sa Panginoon, pero until such time na gumawa na si Lord para ibalik niya ang init ng So napapansin, hindi ba pagmamahal niya napansin sa yung Panginoon. umpisa yung sarili ang sinusunod. Yeah. Di ba? Wala yung decision galing sa Diyos. Diba? Walang prayer, wala siyang binabanggit na tungkol sa kanyang personal na relasyon sa Diyos, or nagdasal ba siya, or pinagpray ba niya yung kanyang mga plano sa buhay, pinag-aralan ba niya. So Depressed na siya, na-depress siya. in short, sarili niya ang gumagawa ng desisyon sa buhay niya, no? So, kaya kung obserbahan po natin yung kanyang kwento, ay sarili niya ang kanyang sinusunod. Pero kung tayo ay merong komunikasyon sa Panginoon, di ba? Yung everything will flow smoothly. Yeah. Alam po ninyo, hindi lang itong ating, anong pangalan? Karen ang first time ko na narinig na ganito. Marami. Dito sa iRadio. Marami. At isa rin din siyang pastora na ganyan din na nangyari sa kanya. Pero nung kagaya din itong Karen ay ang desisyon niya ang sinusunod niya. And afterwards, nung ma-realize niya yung kanyang mga kamalian, nagbalik loob siya sa Panginoon. And it straight the path. Di ba? Tayo ay normal na tao lamang na nagkakamali tayo. Kapag hindi natin binibigyan ng importansya ang Panginoon, hindi natin siya binibigyan ng parte sa buhay natin na siya ang magdadala. Puro sarili nating diskarte ang ginagawa natin. So, ito ang nangyari. Pero kung sa umpisa pa lang, meron na tayo kagad na relasyon sa Diyos, nananawagan tayo sa Kanya, nananalangin tayo sa Kanya. Di ba yung lahat ng gagawin natin para bang, ingat lang, di ba? Ingat muna. May nagpapaalala sa atin. Merong conviction kagad sa isip natin na mga bagay na dapat na iiwasan natin, pag-iingatan natin, ipagdadasal muna natin bago natin isagawa. So itong ating sender na to si Karen ay hindi huli ang lahat, hindi pa huli, ano? So Yeah. yung ating mga viewer na sakaling merong man dyan na ganito rin ang istorya ninyo or mas higit pa or something na medyo kapareho din ang dating, ano, hindi pa huli ang lahat ng inyong dinaranas na problema sa buhay. May hangganan. Di ba sabi nga nila wala namang forever walang sa problema. forever. No matter what, walang forever. Kahit na mga
problema, mga sakit yung sakit sa katawan, yung sakit natin. Hindi forever yan. Lahat yan may katapusan din yan. Kaya, ibigay lang natin sa ating Panginoon. Yan. Yes. Ano Since meron pa tayong mga 14 minutes before tawagin natin si Pastor. Ano ba yung mga Henry? comment nila? May mga may yeah. nag-comment ba? Yan. May kanya-kanyang talagang story ang buhay ng tao, pero ang pinaka-the best na part ay yung time na makatagpo natin ang Panginoon. Amen. Amen. Sabi naman ni Nanay Dolor, naglalaba po katatapos na. Nanay, love you, Nanay. Ayan. Sabi ni Eileen, wow, true po. Once mag-life encounter ka po, napakaganda. Promise, God will hear all your prayers. Totoo yan. Sabi ni Lala, pag wala talaga si Lord sa buhay natin, maliligaw tayo ng landas. Si Lord lang ang forever. Yun. Sabi ni Marites Ignacio Amen Gabayno. tayo Speaking of Marites Ignacio Gabayno, babasahin natin ang kanyang tula. Ayan. Mahabang tula, pero maganda. Ayan. Napakahabang tula nito, pero pakinggan natin, maganda. Eto. Ngayon ko lang babasahin, pero yung title pa lang, maganda. Ikaw lang pala. Ayan. It's, ano sa English yon? Alin, ikaw? Ikaw lang pala. So it's you. You only. Ay, teka, babasahin ko lang to. Matagal ko na-miss tong pangalan na to eh. Sarah Haber Garcia Ragrag. O, di ba? Ano na? Sarah Haber Garcia Ragrag. Nalala mo yan? Ganda ng O, pangalan. di ba? Dati na siyang pupunta dito. Nawala, ewan ko, siguro naging busy lang. Gusto ko yung apelido nito, si Ragrag. O, di ba? Oo. Ragrag. Ang sabi niya, kay Lord mo lang po matatagpuan ay yung forever. Yes, syempre. Syempre naman. Eto, pakinggan po natin ang tula na sinulat ni... Uy, nawala. Saan ka na napunta? Only You. Ayan. Ang title po ng kanyang tula, Ikaw Lang Pala. Oh, it's just you. Ayan. Yun. Sabi dito sa tula, ako naman kung hindi nila ako mahalin, mahal mo naman ako, di ba? Ano naman kung di nila ako kayang tanggapin, tanggap mo naman ako, di ba? Ano kung pangit ako sa paningin nila? Ang mahalaga, magandang ako para sa iyong mata. Binuwis mo nga ang buhay mo, maligtas lang ako, di ba? Ayan. Kaya't aanin ko pa ang pagmamahal nila kung lahat lang naman ay pansamantala. Na kapag nagsawa na sila, iiwanan din nila akong luhaan at nasasaktan. Samantalang ikaw, di lang pagmamahal ang kayang ibigay, kundi buhay na walang hanggang kasama ka. Dumating man ang mga pagkakataon na akala ko, ako na lang mag-isa at iniwan mo na ako. Pero ang totoo, ako pa lang nang iwan sa iyo, habang patuloy kang nag-aantay sa muling pagbabalik ko. Ang sama-sama ko, pero napakabuti mo. Dahil laging bukas ang mga palad at bisig mo na sa muli kong pagbabalik, handa kang ako ay tanggapin at yakapin. Na muling burahin at lahat ng sakit na idinulot sa akin ng mga bagay na mas inuna kong pahalagan kesa sa iyo. Teka, ilang beses na nga ba? Halos di ko na mabilang mula sa mga daliri ng aking mga kamay at paa. Yan din ang bilang na mga panahong nasaktan kita. Ngunit salamat po, Ama, sa patuloy nagpagtanggap at pagpapatawad, na kahit gaano pa kadami at kabigat, hindi mo yon nakikita. Dahil tanging pagmamahal lang sa akin ang lagi mong nadarama. Salamat din po, Ama, sa patuloy na pag-iingat at papatnubay sa aking buhay, na kung sakaling dumating ang takdang oras ng aking buhay, hindi pa huli ang lahat.
Salamat sa pagmamahal at pag-asa na di ko nakita at naramdaman sa iba. Ang tagal kong hinanap, ikaw lang pala. To God be all the glory. Ayan. Nadala naman ako dun sa yung contents ng kanyang tula. 'Di ba? Parang connected dun sa yung istorya ni Karen. Parang in spite all the yung mga pinagdaanan niya na nakalimot na siya. Siya pala ang lumayo. Pero inantay siya ng Panginoon. Kaya talagang no matter what, kahit ano yung mga pagkakamali natin sa buhay, pagbabalik tayo sa Ama, tatanggapin niya pa rin tayo, di ba? Parang yung prodigal son, di ba, Siti? Ayun, so Magbalik loob ka lang. Yeah. Tatanggapin ka niya ng buong puso ka. Open hands, di ba? Ganon, di ba? So, siyempre, lahat naman tayo, mga makasalanan. Lahat tayo, walang exemption. Maybe even the priest, even the pastors, may mga pagkakamali ang bawat isa sa atin. Pero, pag humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya, napakadali, di ba? Mararamdaman natin na pinatawad tayo Kasi sa puso natin, parang there is joy. At saka bigla kanyang parang may darating na something na hindi mo inaasahan na magandang mangyayari sa buhay mo. Ayan, talagang it's real. Jesus is alive. Yeah, alive siya dito sa puso natin. Ano masasabi mo dun sa Ang ganda, siyempre. Yung ang Panginoon kasi mapagpatawad No matter how yung ganong kabigat ang ating ginawang kamalian sa Kanya. Sabi nga, confess your mouth. Through your mouth, yeah. From your mouth, your sins. And then, He will forgive you. Yeah. But of course, siyempre, lagi natin sinasabi na merong kinakailangan may transition, may pagbabago. Otherwise, kung paulit-ulit natin gagawin, there will be a consequence. Yeah. Parang, siguro kung sa akin to, City, kung hindi ako napunta dito sa Amerika, hindi ko na alam kung anong buhay ang meron ako sa Pilipinas. Kasi ako po'y, sabihin na nating naliligaw ng landas. Although, lagi ako sa choir dati, sa Catholic, member ako ng choir diyan sa Murphy ng I think 15 years. Pero ganun lang, kumakanta lang kami. Tapos pagkatapos ng practice namin, nagiinuman kami. Although masaya kami. Masaya. Wala naman kaming ginagawang maliban sa nagkakantahan lang, nagiinuman, wala nang iba pa. But hindi hindi mag-glorify si Lord doon Diba? Basta sarili inuuna. During that time, kumakanta ka nga sa Kanya, pero ano yung ginagawa mo? So parang, at saka during that time, siyempre hindi ko nire-regret na nagtrabaho ako sa Krame. Pero maraming mga temptations na nangyari, maraming mga dumaan ng pangyayaring parang kinalimutan ko si Lord. Kasi sarili ko lang ang inisip ko that time. Ayun. So, siguro kung di ako napunta dito, hindi ko alam. Ikaw, kung di ka napunta dito, ano sa tingin mo ang buhay mo? Pariwara. Yes. God has purpose. Yeah. May purpose yun. Kaya napunta tayo rito. Okay? Ayan. So, thank you, Marites. Napakaganda ng, it's a different kind of poem. But it rhymes lahat. But it's nice. Parang, kinento mo na ang buhay mo dito
Ayan, parang life testimony mo itong poem na ito. But I'm sure, meron ka pang love story. Yan, na ibibigay sa atin. So, antay-antayin lang natin. Marami pa tayong mga darating. At sana by February 14, i-try nating, I don't know, lahat na mga stories na pinadala niyo, lahat magaganda. Hindi to a contest. Walang contest dito. Pinakinggan lang natin inyong mga love stories. At syempre, dahil sa ginawa niyo yan, syempre, hindi naman namin babaliwalain yung pagpapadala niyo dito. Ayan, di ba? Okay, napakaganda Marites. Maraming salamat sa iyo. At yung mga nauna pa natin binasa noon, ang gaganda rin. May mga babasahin pa tayo bukas. Yung tula ni Glenda at saka si Jolette Rodelas. O, di ba? Magpadala pa kayo, ang gagaling nyo palang maggawa ng tula eh. O, di ba? Okay. Hello kay Lynn Yokor Luna. Hebrews 11:16. Instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. Amen. Amen. Tama ka dyan. Hello, welcome sa iRadio. Lynn Yokor Luna. Ayan. Parang first time ko siya narinig dito. But thank you so much sa binahagi mong napakagandang verse. Totoo yan sinasabi ng verse na yan. Okay. Ayan. So, in a couple of minutes, tatawagan na po natin si Pastor Henry. Kaya standby lang kayo dyan. Huwag kayong aalis. Alam nyo na, ang aalis ay... No bashing. No bashing. Ayan, of course. Walang bashing, ho. Ganda kasi nung kante, yung kay Raymond Lautsenko. Hello kay Leonardo Arenas. Watching with wifey Emma Arenas. Tawagan na natin si Pastor. Kay Michelle ka tumatawag. Oh, di ba? Yeah, tama. Ayaw mo ba? Ayan, si Pastor. Hello, Pastor. Pastor Henry. Pastor Magandang Henry. tanghali po dyan. Magandang umaga po. Yeah. Ay, magandang gabi. Magandang gabi po. Magandang hapon naman sa iyo dyan, Pastor. Ano bang oras na dyan? 12, di ba? 8, 9, 10, 11, 12, 15. Opo. 12:15. Ganda po. Kumain na po Opo. ba kay Pastor? Nag-lunch na kayo? Hindi pa. Opo. Aba? Hindi Kumain nga. na po, kumain na. Uwe, hindi nga, Pastor. Oo nga, sinabi nung hindi ko narinig. Manghihingi sana ako ng ulam eh. Sardinas ball. Sardinas nako. ball Ay, ang masarap ulam. yun. Sarap yan. Alam po niyo, nagbabaon ako ng ganyan. Yung, minsan kanin lang ibabaon sa akin na ito. Tapos meron akong ligo na lata. Ligo ba? Ligo. Di ba yung ligo nasa latang gano'n? Yung mabili? Yung sardinas. Mura lang yan dito eh. So, pagdating sa opisina, lunchtime, yun ang titirahin ko. Titira. Wala. Kakainin. Ayun, tapos talagyan ko ng kalamansi, yung lemon. Pipigaan ko ng lemon yun. Ayan, tapos ayun na, talo-talo na. Wala akong pakialam sa mga kasama ko. O kinakain nila, what's that? What's that smell? Basta ako, masarap yung kinakain ko. Ay, nako. Mga pagkain kasi kanina, Pastor, ay tinira namin ano ba yan? Salmon. 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 Ulo ng salmon. Oh, binake ko lang, Pastor. Binake ko lang po. At saka may mga nakatago akong konting karne-karne dyan. Lagyan ko ng mga gulay. Kung ano lang ginagawa ko, maski pops, basta magkalasa. Yun na, ayos na. Tipid pa po. Oo. Alam na kasi dito sa Amerika, Pastor, naranasan na namin yung mga pagkain na ano ba, hindi naman sa pagkaano, yung mga pagkain na mamahalin. Oo. Di ba? Kasi para for experience. Di ba? Opo. For experience na, katikim ka na ng steak, spare ribs, lobster, crabs na malalaki, lambs, yan. Naku, name it. Wow. Caviar. Mga sushi, sashimi, sabihin mo na kung ano pa yan.
Pero bumabalik-balik pa rin ako doon sa bagoong at saka doon sa sardinas, tuyo, tinapa, bangus na prito. Talaga iba pa rin talaga yung yung nakagisnan mo ng araw kahit anong sabi ko dito pa rin talaga ako masaya. Kasi nananalitay na sa dugo makakapagkamay ka, di ba? Nananalitay sa dugo yung amoy ng sardinas. Ay, hindi. Talagang ganun tayo isang maglulupa lang naman tayo. Hindi naman tayo talaga. Wow, maglulupa. Nagbubungkal ka ba ng lupa? Di ba? Achoo! Nagdadamo pa nga ako dyan. Ito talaga. Ito, kontrabida ito. Sige, Pastor, nasa inyo na mikropono. Sige po. Okay. Nais ko lang pong batiin si Tol Ipe po, Kuya Ipe. Tol lang tawagan namin. Nanonood na rin po siya ngayon sa atin. Subscriber na rin po siya, at saka follower na rin po siya. Ayan. Opo. Kaipe, kamusta po dyan? Yun po. Okay. Ang ating pong babasahin ngayon ay ang ating text po ay matatagpuan po sa Mark chapter 5 po. Verses 1 hanggang 20 po tayo. Opo. Babasahin ko po sa NIV. Madali lang naman po siyang unawain, no? Sa lahat ng version ay yung sa akin po, para sa akin yung NIV po ang madaling unawain para sa akin. Sabi ron mula po sa verse 1 ng chapter 5 ng Mark, they went across the lake to the region of the Gerasenes. When Jesus got out of the boat, a man with an evil spirit came from the tombs to meet him. This man lived in the tombs, and no one could bind him anymore, not even with a chain. For he had often been chained hand and put, but he tore the chains apart and broke the irons of his feet. No one was strong enough to subdue him. Night and day among the tombs and in the hills, he would cry out and cut himself with stones. When he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. He shouted at the top of his voice. Ang sabi niya, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? Swear to God that you won't torture me." For Jesus had said to him, "Come out of this man, you evil spirit." Then Jesus asked him, "What is your name?" "My name is Legion," he replied, "for we are many." A large herd of pigs was feeding on the nearby hillside. The demon begged Jesus, "Send us among the pigs, allow us to go into them." He gave them permission, and the evil spirits came out and went into the pigs. The herd, about 2,000 in number, rushed down the steep bank into the lake and were drowned. Those tending the pigs ran up and reported this in the town and countryside. And the people went out to see what had happened. When they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons sitting there, dressed in his right mind, and they were afraid. Those who had seen it told the people what had happened to the demon-possessed man, and told about the pig as well. Then the people began to plead with Jesus to leave their region. As Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Jesus did not let him, but said, "Go home to your family and tell them how much the Lord has done for you and how he has made mercy on you." So the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him.
And all the people were amazed. Mahabaging Panginoon, mapagpala at puno ng biyaya, sa inyo kami huhugot, hihingi ng karunungan, ng kalakasan, ng kaalaman, kaunawaan para sa inyo pong salita sa araw na ito, sa oras na ito. Kaya samahan nyo nga po kami. At hiling namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sabi ng Panginoong Yesus, "Come to me, all of you who are weary and heavy burden, and I will give you rest." Si Jesus ay mahabagin nung makita niya yung crowd before sa Matthew, nahamag siya kapagkat tulad daw nila ay mga tupa na walang pastol, no? At sa kasalukuyan natin panahon ay ganun din, magmula nga nung mag-pandemic, makikita natin na talagang ang tao noon. Sabi ko nga ako nga mismo nakita ko yung sarili ko. Tayo, no? Nakita ko yung tayo bilang mga tao na kahabag-habag talaga. At mabuti na lang may binigay na pag-asa sa atin na ang buhay natin dito sa mundo ay dumaranas na ng mga tribulasyon, ay merong pangako yung Panginoon sa atin. Ano yun ang pangahawakan natin na may pag-asa. Ano ngayon kung marami ng mga nasawing buhay, as long na ang buhay na yan ay kumilala sa Panginoong Hesus, meron yan pag-asa. Ano? At yun naman ang totoo. Sa kasalukuyan nating panahon po, no? Hindi kaila sa atin na maraming tao ngayon ang sumisigaw ng tulong at nagsasabing, kailan ba magkakaroon ng katahimikan? Magkailan ba kami magkakaroon ng kapahingahan? Ano? Sabi ko nga po yung isang nakausap namin na nagupitan, gusto niya nang iwan yung kanyang trabaho. Ang trabaho niya kasi alam niyo na yung tumutumba, hitman ho talaga. Pero ayon dun sa pag-uusap nila ng aking boss, kasi yung boss ko ang nanggupit sa kanya and I was just listening sa kanilang conversation. Siyempre naririnig ko, katabi ko lang naman sila. Pagod na siya sa ganung trabaho. Pagod na siya. At yung kanyang college na anak no daughter sabi niya doon niya kinukuha yung pangpaaral, no? Sa ganung trabaho. So makikita mo habang nagkukwento siya ay ako mismo ay nahahabag sa kanya sa ganung kalagayan niya. Kasi nga wala namang walang kapahingahan, walang katahimikan yung ganung klase ng buhay. Ano? At dito makikita natin yung ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay ng isang Gadareno. Makikita natin dito na isang taong ganun din, night and day, walang kapahingahan. But when he encountered Christ, nung makilala niya ang Panginoong Hesus, totoo pong nagkaroon siya ng tunay na kapahingahan, no? Excuse lang po, medyo yata parang yung kapitbahay kasi kami lumakas yung okay lang. Lumakas yung may nagde-demo po ng binebentang speaker doon sa labas. Ayun po, medyo ako mismo. Ayun po, no? Nung ma-encounter niya ang Panginoong Hesus, nagkaroon po siya ng kapahingahan, no? Nung ma-encounter ang Panginoong Hesus ng taong ito, doon siya nagkaroon ng kapahingahan. Kaya nga pinamagatan kong, till I rest in you, Christ. Or till I rest in Christ. Or till I rest in you, Lord. Ngayon, no, kailan? Kailan nagkakaroon ng tunay na kapahingahan? O kailan nagkakaroon ng tunay na katahimikan ang buang isang tao? No? Kailan siya makakapagpahinga sa buhay na ito? Mentally, physically, emotionally, and spiritually. Kailan? Kapag nakilala ang Panginoong Hesus Kristo. Una, kailan magkakaroon ng kapahingahan at kalayaan, katahimikan ang isang tunay ang isang tao kapag nagkaroon ng tinatawag natin na mental freedom. Sa verse 3 and 4, 3 to 4. Sabi doon, this man lived in the tombs and no one could bind him anymore, not even with a chain, for he had often been chained hand and foot, but he tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him.
Night and day among the tombs and in the hills he would cry out and cut himself with stone. No? For he had all been chained hand and foot, but he tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him. Night and day among the tombs. Doon siya nakatira. Mentally, gigising siya sa umaga, sementeryo ang makikita. At nandoon siya, no? Sa lugar na 'yon. Na kung saan makikita natin, ano expect mo sa isang environment na gano'n? Mentally speaking, anong expect mo? Anong magigain mo? Anong mapapakinabangan mo? Anong benepisyo? Anong maitutulong sa iyo sa isang gano'n na environment? Mentally disturbed ang taong ito. No? And mentally is ibig sabihin ng mentally, ng freedom mentally is mentally free is that yung freedom natin mula sa mga negatibong bagay, no? Bagay-bagay. Ang pagiging mentally free is that surrounded man tayo ng mga marites at negatibo, pero alam natin na meron tayong tinatayuan. Hindi problema actually yung marites na environment yung maraming marites na environment Ang problema sa atin, ang issue is that ano yung tinatayuan natin, no? Ano yung tinatayuan natin na alam natin ito yung tutungtungan natin na hindi tayo magpapadistract sa paligid natin. Kaya napakahalaga nun. Surrounded man tayo pero meron tayong tutungtungan. At yun ay ang salita ng Panginoong Jesus. Yun. At mangyayari lamang yun, ang isang tao is resilient enough kapag nakilala niya ang Panginoong Jesus sa buhay niya. Kung hindi, wala tayo kasing standard wala tayong tutungtungan na kung saan iyon yung magbibigay sa atin ng pamantayan na hindi tayo apekto sa mga paligid natin. So yun ang pagiging mental freedom. At pag natagpuan natin si Jesus, saka lang tayo makakalaya neto. Ang pangalawa is that yung physical freedom. Kailan tayo magkakaroon ng tunay na katahimikan sa buhay? No? Maging physically. Makikita natin dito sa verse 5. Night and day among the tombs and in the hills he would cry out and cut himself with a stone. Pag sinabi natin physical freedom, ito yung kalayaan mo na gawin, yung gusto mong gawin. Noon hindi tayo naging malaya nagkaroon tayo ng slavery physically Nung maalipin tayo noon nung tayo ay mapasok during Japanese regime, hindi tayo physically free noon. Kasi yung galaw mo ay limitado. Nung etong quarantine, ganoon din naman, limitado yung galaw natin physically. Hindi ba? Ganoon din. No? Limitado tayo. Kung anong gagawin natin, what we want to say, no? Limitado tayo. What we want anong gusto nating gawin at sabihin, limitado tayo. No? At ganoon din na nangyari dito sa taong ito. Kung hindi siya malaya physically because alam mo yun, nung siya ay possessed ng spirit, ng di magandang espiritu, ay nandoon na pinapahirapan niya yung kanyang sarili. Ayaw niya man sanang saktan yung sarili niya, pero wala nga siyang magawa Kasi nga enslaved siya and possessed siya. No? Hindi niya makontrol yung sarili niya. At yun, makikita natin physically, hindi siya malaya. Kung ano yung gusto niyang gawin, saktan niya yung kanyang sarili, nasasaktan niya. Tulad ng buhay natin before, nung wala pa tayo sa Panginoon. Di ba? Kung ano lang ang gusto nating gawin sa sarili natin, gagawa natin. Kaya nga, yung iba saka magsisisi, sasabihin, tayo rin naman noon no? Sasabihin, Lord, pagalingin mo ako mula sa cancer na ito, cancer sa baga. Paano ka na pagagalingin ng Panginoon ngayon? It's too late. Bakit? Na first place, may pagkakamali tayo Nung tayo ay alipin pa ng sarili natin, wala tayong ginawa, kundi diba? Wala tayong pakundangan sa inom, alak, at kung ano-ano pa. And then, di ba? Saka tayo hihingi. Yun ngayon.
Kailan lang tayo natuto na sabi na, sayang, kung nakilala ko sana ang Panginoon, di sana natutunan kong i-take care ang aking sarili. Di sana hindi ko naabuso ito ng alak o ng nicotine. Di ba nung nakilala lang naman natin ang Panginoon? Di ba? Sa totoo lang po ako, ang laki ng pagsisisi ko dito sa tattoo ko. Nagpatato ko 1990 tsaka 1994. Nakilala ko ang Panginoon 1997. No? Nagsisisi ako, sabi. At ito, sa pagsisisi ko, kasi na-realize ko na physically ako ay pure. Sabi ko, mali. Ginawa ko po, twice ko po talaga siyang pinabura. Natatandaan ko, nagbayad ako ng 70 pesos para lang ipabura yung tattoo ko rito sa kanan. Kasi nandun na yung pagsisisi, nandun na yung realization. Sabi ko, sayang. Noon hindi, kung anong gusto ko. Mabuti nga po, no, nakapagpigil ako, gusto ko magpatato ng marami. No, before. Pero nung na-realize ko, nakakilala ko sa Panginoon, nagbuksan ng aking isip, sabi ko, hindi pala, pinanganak ako na walang tato. Hindi kalooban ng Panginoon na magkaroon ako nito. Pinabura ko. Pero syempre, alam nyo na, nandun na yung kainitan nga natin noon sa Panginoon, ano? Yung gano'n, sabi nga ni Brother Ramon, gano'n talaga noon. Yung alam mong maliit lang na bagay na alam mong displeasing sa Lord, hindi natin ginagawa before, no? Gano'n tayo before. Pinabura ko. Pangalawa ulit, hindi tumalab. Pinangalawa ko ulit. Nagbayad na naman ako ng 70 pesos. Ano sinasabi ko ngayon dito? Yung physical na freedom natin. Yung mapalaya natin yung ating physical. No? Ngayon, natutunan na natin, nung makilala natin ng Panginoon, natutunan na natin alagaan ito, arugain ito, kumain tayo ng mga masusustansyang pagkain, mag-take din tayo ng vitamins, ano? Nandun na. Makikita natin naman doon na yung lalaki na makakilala siya sa Panginoon, physically, ano na? Siya ay nadamtan na. Nadaramitan na. Na literal na damit, kundi nakita natin dito yung kanyang physical na katawan na ilaayos na siya. He was now in dress. Nadamtan na siya physically. Before siguro, nakita natin yung kanyang katawan, no, na alam naman natin na precious sa harapan ng Diyos. Alam natin, dito naked to Ginugutay niya rin yung kanyang damit Ginugutay niya yung kanyang damit at syempre dahil nga wala sa katinuan mentally, psychologically, wala siyang pakialam kung siya ba ay hubad. Pero nung makakilala siya sa Panginoon, nakita niya na, ang aking katawan ay dapat arugain. At ang pangatlo is yung spiritual na freedom. Nung makakilala siya sa Panginoon is that nagkaroon siya ng kalayaan spiritually. Mula doon sa bumabalot sa kanya, sa umaalipin sa kanya na legion, no? 1,000 ng mga masasamang espiritu. Ngayon ay nakalaya na siya dito. Ang magandang resulta, he begged to go with Jesus. Etong kagandahan pag nakalaya tayo. Etong kagandahan kapag nakalaya tayo at nakakilala tayo sa Panginoon, mga kapatid. Nagiging functional po tayo. Nagiging functional na tayo. Kanina kung mentally disturbed tayo, noon ay physically and spiritually disturbed tayo, ngayon ay nagiging functional na po tayo. Papaano ko nasabi? Eto. Meron na siyang katinuan. He was now willing to serve the Lord Jesus Christ. He was now willing to sacrifice for the Lord. He's now ready to speak for the truth. Ngayon ay naligtas na siya. Ngayon para sa kanya ay significant na siya. Ganun po. No? Nakita niya na iyon. No? Pag sinabi mong tayo ay functional, yung ating pag-iisip ay may katinuan na. Meron na tayong self-awareness. Meron na tayong self-control. No? At may self-control na tayo. Doon na masasabing tayo ay meron ng tunay na kapahingan at pagkakilala sa Panginoon. Kaya napakalaga
malibang makilala natin ang Panginoong Kristo, ang buhay natin ay sabog, dysfunction. Pero sa kabilang banda, kapag nakakilala ho tayo sa Kanya, tulad ng lalaking ito, night and day walang kapahingan. But when he found the Lord Jesus Christ, nagkaroon ng katahimikan. Nung makilala niya ang Panginoon, doon lang siya nagkaroon ng tunay na kapahingahan at katahimikan. At the same sa buhay natin. Maraming mga tao nagkaparoon ng kapahingahan. Yung kanilang dysfunction na buhay, nagkaroon ng kaayusan. Bakit si Paul, si Saul? Nung siya ay Saul pa, akala niya yung ginagawa niya tama. Pero mali pala kung makilala niya ang Panginoong Hesus. Kaya nga niya nasabi lahat ng aking ginagawa before na akala ko credit at kalugod-lugod sa Panginoon ay hindi pala. Kita nyo? Hindi pala. Lahat yun ay basura kung ikukumpara ko sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi yung buhay niya before ay wala talaga, dysfunctional Pero makilala niya ang Panginoon, doon nagkaroon ng tamang direksyon si Apostol Pablo. Ganon din sa atin. Saka lang tayo may ayos ang ating galawan kapag nakilala natin ang Panginoong Jesucristo. Yun lamang po at maraming salamat sa bawat isa sa atin. Amen. Thank you, Pastor. Wow, till I rest Henry. in Christ. Yung story nito yung nabasa ko rin dyan sa Book of Matthew, yung isang taong na-possess ng masamang espiritu. At siya ay nakatira dito sa ano pangalan to? Cemetery ba? Yan. Cemetery po. Diyan siya paikot-ikot lang niya sa lugar na yan. Tapos sabi hindi siya mapaalis ng mga nung mga disipulo niya, yung mga disciples Hindi siya mapaalis. Pero si Jesus, isang sabi ng mga disciples, paano mo na paalis yung masamang espiritu na yan? Sabi niya, ito yung ginawa ko lang sa panalangin, in prayers. So, yes. Yan ang sabi ni Lord sa mga disciples niya, sa prayer niya lang ginawa. Pero nung bagong mangyari na umalis, tinanong niya, sino yung espiritu na nandoon sa katauhan nung tao na yon? Sabi niya, Legion. Ito yun, yung sa kwento niya. Legion. Legion. Sabi, marami yan. Marami sila. Multitude yan, di ba? Talagang Libo. Batalyon na batalyon. Masasamang espiritu yung nandiyan dyan. Kung nag-iisa ka lang para paalisin yung mga masamang espiritu, hindi mo kakayanin ata. Pero kay Lord, walang imposible. Sa madalit sabi ay ganyan ang isang buhay ng isang tao na kapag wala kang Diyos na sinasamba, kung pakinggan nyo kanina, Pastor Henry, yung ating sender kanina sa love story natin kanina. Ano pangalan nun? Karen. Si Karen. Na ang kanyang buhay ay ganito rin. Magulo, masalimuot, na nagkaroon siya ng relasyon sa ibang lalaki pero hindi siya naging successful. Primero kasi wala siyang binabanggit na relasyon sa Panginoon. Pero nung bandang huli, nakilala niya na ang Panginoon, binigyan siya ng magandang daan at binigyan siya ng isang makasama sa buhay na siya ang magiging kanyang gabay. Hanggang sa ngayon, pinanindigan siya at pinakasalan siya. So, ibig ko ba sabihin, itong istorya mo ay hahalin tulad din itong sa istorya kanina ng ating sender kanina na kapag wala tayong relasyon sa Diyos, ganito ang sasapitin natin, masalimuot, magulo, walang katahimikan, miserableng buhay talaga, yung puro sarili natin ang sinusunod natin. Wala tayong direksyon na hinihingi sa Panginoon, na puro sarili nating desisyon na diskarte natin ang gagawin. Kaya ayan, nagkakawindang-windang ating buhay. Yes. Sa ating mga manonood, Pastor Henry, ano po ay ang inyong may bibigay na payo doon sa
nauna nilang nakilala, huli na nilang nakilala ang Panginoon, kasi itong ating istorya kanina ay mas nauna niyang nakilala yung sarili niya. Lumaki siya sa sa Christian family. Christian family. Kristiyano sila. Pero sarili muna niya. Siguro naging lukewarm siya. Yun, so that's it. Pero anyway, Pastor Henry, meron po ba kayong maibibigay na payo sa ating mga manonood ngayon na nauna yung sarili nilang diskarte sa buhay bago ang Panginoon? Ano ba ang dapat nilang, ito ba ay huli na? May pag-asa pa ba? Ano pa ba ang dapat nilang gawin? Naniniwala po ako, Brother Ramon, na kung huli na yung age niya, matanda na marahil, tapos sasabihin niya sa sarili niya na sayang, katulad nga na nasabi ko noon, sayang. Hindi sayang, kundi ito yung pagkakataon talaga para ibigay mo na yung best mo. And then, wag ka nang mag-regret pa. Yun na lang. Kasi, kailanman ay hindi naging huli yung makilala mo ngayon ang Panginoon kahit na ang edad mo ay sabihin nating 60 years old na. Ayun po, ganun lang. So, kailanman ay hindi naging too late yung makilala mo ang Panginoon kahit sa late na edad mo. At ngayong nakilala mo na siya, sasabihin natin na mas tama ka. Katulad po ng kaibigan ko, ay noong 1982 pa po, 1982 pa ay nakakilala na siya sa Panginoon. Pero nagbalik lang siya ngayong 2019. 2019 lang po. 2019 lang po siya bumalik. So, nagkakwentuhan kami kahapon at yun ang sabi niya. Kapula kami. So, 1982 to 2019, napakaraming nasayang na bagay na maganda sa Panginoon. Pero ang sabi naman niya ay, masasabi kong ito ay parang timing pa rin sa akin ng Panginoon. At hindi ko na rin pagsisisihan pa. Ang mahalaga, nakabalik ako ngayon at magsisimula na ako. Amen. Yan, talagang hindi pa huli ang lahat hanggang tayo ay humihinga. Di ba? Yan, katulad nung naikwento mo kanina, naibahagi mo yung meron kang tattoo dyan sa katawan. At nung makilala mo ang Panginoon, oops, mali ito. Pinipilit mong ito ay tanggalin. Nililaser yan, Pastor, di ba? Nalilaser yan eh. Dito Nung panahon po namin, Sister Karim, ay walang laser. Anong ginamit po? Gatas lang. Gatas? Gatas lang daw po at saka karayom uli. So mas masakit kasi uulitin eh. Di ba? Kumbaga hanggat may nakikitang itim, dudutin ng karayom yon. So mas naduduble. Sabihin mo na kung noon 20,000 lang na dot-dot, baka madoble yung dot-dot, no? Nung tinatuyan, sabi mo na mga ganun, 2,000 na dot-dot lang, pero nung buburahin, baka madoble yung 2,000. So, mas maraming dot-dot. Gatas? Pero natanggal naman po. Para pumuti. Kahit pa paano po ay hindi mo na siya makilala na yun, yung tato. Sabi nga nila, ano ba yan? Parang hindi naman bulaklak na. Parang puso ng saging na hindi maintindihan. Ayun na po itsura niya ngayon. Kahit pa paano, na ano po siya, nasira, nahurin siya. Pero nakita pa rin. Pastor, may tanong po dito. Bakit? Kung ipapalaser, Sister Karin, pwede. Pero medyo may kamahalan. Siyempre. Pastor, may tanong nandito. Bakit daw po may mga taong pinapasukan ng bad spirits? Yung mga napuposes. I know. Wala. Pastor. Sister Karin, paulit po. Medyo nawala eh. Okay po. Bakit daw po may mga taong pinapasukan ng bad spirits? Bakit daw may mga taong pinapasukan ng bad spirits? Masamang spirito. Ayun yung mga napuposes po. Okay. Well, ang demon possession po ay talagang reality sa atin at naniniwala ako na mangyayari yan kapag mahina talaga din yung spirit natin, no? Okay, Ganon. Ang ibig ko pong sabihin ay kapag yung mas malakas sa atin ay yung ating flesh, no? Yun, dun po kasi sila tumitire.
Doon sila nagdudwell eh. Katulad Yeah. ng nakita natin kanina doon sa gathering. Plus kasi yung mga baboy. Oo. No? Naghanap sila ng malilipatan mula doon sa Gadareno. Ang hinanap nila living thing eh. Ano? At doon sila lumipat sa baboy. Living creature ang pinasukan nila. Pinasukan. nilipatan nila. So makikita naman natin na yung pigs po, yung mga baboy na yan wala naman ho talagang wala naman talagang spirit yan, no? Walang soul yan. At ang nangunguna sa kanila, ang nangingibaba, ang dominante, yung flesh talaga. So nagdwell sila ron. Sa ating mga tao ganun din kapag mahina talaga yung spirit na talaga natin, hindi talaga tune in sa Diyos po, no? Masabi natin na madali tayo. At saka yung mga na-accommodate po talaga natin kasi na-acquire natin ng mga bagay-bagay, no? Yung ipinapasok natin dito sa isip natin, katulad ng mga paniniwala na kung ano-ano, yun nga po, kapag mentally, yung ating isip kung ano-ano mga belief dyan o mga syncretism na isinisiksik natin dyan, yun po minsan doon madalas ay magdudwell talaga yung spirit na yan. Kung ano man yun, no? Ganun po. Kaya madali tayong mapasukan minsan talaga. Amen. Biblically naman talagang, katulad ng binasa mo ngayon, meron ng demon possession nung araw. Panahon pa lang ni Lord. Hanggang ngayon, meron pa rin naman eh. Yan Opo. Talagang existing yan sa mundo na merong sinasaniba ng masamang espiritu. Kaya kapag ikaw ay pinasukan ng masamang espiritu, ibig sabihin ay mahina ang iyong pananampalataya. Na madali kang kapitan kasi yung espiritu mo mahina eh. So, hindi katulad ng malakas ang espiritu mo, ikaw ay nagbabasa ng Biblia at nag-meditate ka, no? Hirap ang masamang espiritu na pumasok sa katawan mo dahil bumabanggit ka ng mga biblical verses. Takot ang ang espiritu, lalo't pagka kinurse mo yung nirebuke mo pa ang masamang espiritu ay talagang magpupulasan yung mga yan. Yan ang ating mga nararanasan ngayon pagka yung ating sa tunay na buhay, na kapag yung inuuna natin yung sarili natin bago ang Diyos, madali tayong pasukan ng maraming pagsubok sa buhay. No? So yan ang maikukumpara natin ang masamang espiritu sa ating buhay. Alright. Maraming salamat, Pastor Henry Medina, sa inyong naibahagi ngayong gabi. Magandang gabi. Magandang hapon naman sa inyo dyan, Pastor. Thank you. Napakaganda ng topic mo ngayon. Hanggang sa muli po, opo. Okay, hanggang sa muli, Pastor. Sige, Pastor. Ingat po kayo. God bless. Alright, bye-bye. God bless din po sa iRadio. Pastor Henry Medina. And i-share po niya ngayong gabi ay yung Till I Rest in Christ. Till I Rest in Christ. Parang yung nagtugma yung istorya ni pangalan nito, Karen. At saka yung tula ni pangalan nito doon sa kanyang na-share na message ni Pastor Henry. So nagtutugma. Yan, hindi nag-uusap yung mga yan. Talagang yun ang message ng Panginoon ngayong araw na ito. Yes. Hindi po tayo gumagawa ng message dito, kundi si Lord mismo ang nagkakataon, na it's God's time, God's will na mangyayari isang bagay. Maaring isa or meron dyan na ilan-ilan na nakaka-relate sa ganitong klase ng sitwasyon ng mensahe na ibahagi ng ating pastor ngayon, na maaaring siguro ganyan din sila na nakakaranas ng mga problema sa buhay. Kasi kakulangan ng pananalig, paniniwala sa Panginoon. Kaya kapag po tayo ay walang bitamina ang ating kaluluwa, ang ating spirito, madali tayong magkasakit, madali tayong pasukan ng masasamang elemento. Yung isip po natin ay pinupulyot ng kaaway. Ginugulo parati, kaya ang desisyon natin sa buhay, puro sablay. Kumbaga sana yung
if the Holy Spirit is with us, Yeah. we are guided always Correct. by siyempre ng Holy Spirit. Yeah. Ayan. So sabi nga nila may mga nagsasabi na yung mga sabi nakakakita sila ng something na hindi dapat makita, like ang sabi sa ganun, parang very vulnerable sila sa mga ganun kasi maaring yung mga taong yun ay sabi ay mahina ang pananampalataya. Mare. Yun. So far naman, hopefully hindi naman. But anyways, ayun, napakaganda ng tinalakay ngayon ni Pastor Henry, Till I Rest in Christ. Diba? Oh. Sabi niya, when to have rest. Yung sa mental, physical, spiritual, saka functional ba yung sinabi niya. So, talagang lahat natin sa Panginoon. Yung ating pananampalataya ay dapat talagang hindi mawawala sa atin. Ayan, exercise natin yung ating kumbaga sa ano ba tawag doon? How do you say that? Ayun, meron dito yung mga spiritual freedom, tinatawag. Ayun, yung physical freedom. Meron pa mental freedom. Sabi niya, when to have rest. Ayun, so, maganda. Dapat ang ating pag-iisip ay dapat nakafocus. Focus talaga kay Lord. Focus kaya sa Panginoon. Laging handa tayo kasi ang spiritual battle po ay talagang napakatindi. Ay, napakahirap, di ba? Hindi natin at any time kasi yung masamang o yung devil, yung demonyo ay at any time para daw pong yung leon na naghahanap ng bibiktimahin na sasagpangin niya, kakainin kanya ng buhay. Ganyan ang kaaway. Kapag isang kisap mata, nagkamali tayo. Wala tayong control sa ating sarili. Mangyayari ang bagay na hindi natin inaasahan. Kaya importante po na maging handa ang ating spirito na tayo ay anumang dumating na pagsubok, paghamon, andyan po ang ating Panginoon na siyang laging sasangga sa atin. Sinabi ni Joanna Reyes yung sinapian daw yung anak nila, si Lord lang po ang naging sandigan. Amen. Oh. Yes. So, ayun, kaya always trust God. Ayan. Para yung katulad nga ng sinasabi natin parati, paggising pa lang natin sa umaga, si Lord na ang kinakausap natin. Thank you agad. Huwag yung cellphone mo niya, tabi mo muna ninyo yan. Minsan ako, hindi. Thank you Lord muna ako. Unahin muna natin yung mag-thank you muna tayo kay Lord na naimulat natin yung mata natin. Panibagong ipagsapalaran na naman ang sasapitin natin. Yes. So, alright. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating iRadio program show, and we hope po ay na-bless kayo sa na-share po ni Pastor Henry Medina ngayon. At sana nasiyahan din sila sa mga talakayan natin kanina. Lalo yung ating mga binasang yung poem, syempre, at saka yung love story na binahagi ni Karen. Ayun. Kaya kung meron din kayong gustong i-share, please send nyo na po. We have until Saturday, itong Sabado namin, bali Linggo naman dyan sa inyo. Kung gusto nyong i-send inyong mga love stories or poems, kung ayaw nyong banggitin yung pangalan nyo, yung pangalan, it's okay. Didiscreet natin dito, siya ang magbabasa. Tatago natin yung pangalan nyo sa pangalan kung anong gusto nyo. Yeah. Di ba? Sila Pepe and Pilar. Yeah. Ayan, si Karen. Yung iba naging boyfriend niya, si Jay, si Mark. Ano ba yan? Anyway. Ako rin kaya, ilan yung mga naging boyfriend? Chit. Kala mo totoo. Alright, please click like and subscribe po ang iRadio sa YouTube channel. Lagyan naman po natin ng comments yung mga mga na-share ng ating pastor dito. Kung ano yung na-bless ba kayo or may mga question ba kayo, whatever. Shoot under the sun. Doon po sa comment section po ng iRadio, meron di bang comments doon? So, lagyan nyo naman ng thumbs up or yung i-click like nyo yung ating
ating segment na ito. Yes. Nang sa gano'n naman ay mabiyayaan naman ng magandang ma-appraise naman natin yung ating mga pastors dito, no? Hanggang bukas po muli, maraming salamat po. Please, magbasa po tayo ng Bible kung meron po tayong pagkakataon, ano? Huwag nating sayangin ang ating panahon sa mundong ito na hindi tayo lumalapit nagpapasalamat sa ating Panginoon. Ako po si Ramon Pascua. Karin Pascua. Hanggang bukas po muli. Stay home, stay safe. God bless po sa inyo lahat. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.